Daang-daang tricycle driver sa Malasiki, Pangasinan na biktima umano ng identity theft. Tutukan sa report ni Joan Punsoy. Nangangamba ang daang-daang tricycle drivers sa Malasiki, Pangasinan. Ilan kasi sa kanila nakatanggap ng subpina dahil sa umunoy pang-i-scam. Kwento ng ilang taon na raw ang nakalipas nang maimbitahan sila na tumanggap ng ayuda sa isang pribadong compound. Ibinigay nila ang kanilang mga personal identification, pumirma at kinuhanan ng larawan. Posible raw na ito ang ginamit ng mga impormasyon para makapagbukas ng bank account na ginamit sa pandaraya. Doon din kami nagpa-picture. Ay, hindi namin alam, isa-isa na kami. May binibigyan sulat. Way back 2021 and 2022 pa ito nangyari. Meron mga tao dito noon na nagpunta, ininggan yun nila is yung mga tricycle driver. Allegedly, ayuda na 150 pesos ito kapalit ng kanilang firma at ng kanilang ID at saka yung firma through electronic signature. Dumulog na sa pulisya ang mga biktima. Base sa tala ng Malasiki Police, 4 na sa mga biktima ang nakatanggap ng subpina na mula pa sa Cordillera at Mindanao. Wala naman kaming kinalaman dito talaga sir Biktima lang kami talaga Sa tulong ng mga pulis, naipasara na ang bank account ng ilan sa mga biktima upang hindi magamit sa pang-i-scam. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente upang matukoy ang sospek o mga sospek sa krimen. Payo ng otoridad, huwag magbigay ng mga sensitibong impormasyon upang hindi mabiktima ng identity theft. Mag-ingat din sa online transactions, bantayan ang financial statements at proteksyonan ang mga dokumento. Kasama si Daryl Peralta, Joan Punsoy, One North Central Luzon.